Hello mga kababayan, magandang araw, kumusta po kayo? Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at ilang mga punto de vista. Itong inihayag na mga diskarteng pahayag at pangpropaganda na ginawa ni Ginoong Marcos by making a public statement calling for a possibility of a dialogue o pakikipag-usap sa pagitan po ni Ginoong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte. Ang ganitong pahayag ni Ginoong Marcos Jr. ay kaagad po na sinundan ng pag-echo o ipinahayag muli ni Claire Castro, yung tinatawag po na tagapagtahol ng Malacanang, itong si pambansang Marites na si Aling Claire Castro. Sabi niya, ang Pangulo daw, si Marcos Jr., ay bukas sa lahat ng pagkakataon na makipagdialogo kahit kanino man. At kailangan ay walang anumang kondisyon sapagkat ang hangad daw ni Marcos Jr. ay kapayapaan at ang pagiging maayos ng ating bansa. Wow! Kung hindi po si Aling Claire Marites Castro na tagapagtahol o barker ni Marcos ang nagsasalita, baka isipin natin na, pwede nga no? At baka nga may isang gahiblang buhok na parang ganon kanipis na possibility na may sinseridad itong mga binabanggit ni Marcos Jr. Pero kung ang nag-e-echo or the echo chamber of Marcos Jr. is none other than itong walang kredibilidad, no? Tinatawag nga ito ng mga netizens na asong ulol ng Malacanang sapagkat kung si Governor Chavit Singson pa ang mag-describe, pag may pundo at pera, tumatahol. Pero pag maraming pera at pundo, hindi lang tumatahol, nangangagat pa. Yan po ang description ni Governor Chavit Singson kay Aling Claire Marites Castro, itong tagapagtahol ni Marcos Jr. If it was not coming from her, kung ang pag-uusapan po itong dialogue na diskarte ni Bongbong Marcos Jr. ay baka mag-isip tayo ng 2 beses, 3 beses kung ano ang tumama at bakit biglang nagkaroon ng style bulok na diskarte si Marcos upang mag-inganyo o manawagan ng so-called political dialogue kay Vice President Sara Duterte. Sige nga, bigyan natin ng mga pananaw ito. Una, alam natin na ito ay gimmick, ito ay pabalat bunga. Sapagkat kung totoo at seryoso ang sinasabing dialogo ni Marcos Jr. Sa kay Vice President Sara Duterte, ang unang dapat gawin niya ay ipakita niya ang sinseridad niya na kanyang kikilalanin at kanyang aakuin ang pananagutan niya sa patraidor at pataksil na pagpapadukot kay Pangulong Duterte at iligal na pagpapatapon at pagpapakulong sa ICC. Sapagkat yun po ay talagang klarong lantarang pagtataksil, pagpapakita ng isang sinungaling na tao at isang walang paninindigan na uri ng pagkatao. Mayroon si Ginoong Marcos sapagkat makailang beses niyang sinabi na wala ng otoridad o ano pa mang legal na batayan upang mag-cooperate pa ang Pilipinas sa ICC. Pero siya pala ay nagkakaroon ng maniobra kasama si Martin Romualdez upang ipadukot sa ICC at sila mismo ang nagsagawa ng pagpapadukot laban kay Pangulong Duterte. So ano po ang magiging batayan ng pagiging matino sa pahayag ni Marcos Jr. ng dialogo kay Vice President Sara Duterte kung hindi nga niya kinikilala ang karumaldumal na pagtataksil at pagtraidor niya kay former President Duterte at pagpapagamit sa sindikato ng ICC para i-remove ang isang political opponent na kanyang kinokonsidera sa katauhan po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So kung gusto mong ipakita na ikaw ay mayroong bahid ng katotohanan sa sinasabi mong dialogo,
ipakita mo that you are indeed sincere. Sulatan mo ang ICC na nagkamali kayo sa pagkakaroon ng ganong pangyayari noong Marso 2025 kung saan ginamit po ang puwersa ng Philippine National Police at mga pundo at resources ng gobyerno upang magkaroon ng isang malakihang operasyon ng pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Kilalanin po ninyo dapat ang inyong pagkakamali at ituwid nyo ito sa pamamagitan po ng pag-ako nito at pag-inform sa ICC na dapat i-release si Pangulong Duterte sapagkat may functional na court or judicial system sa Pilipinas na pwedeng dito iproseso ang anumang reklamo hinggil sa kanyang ipinatupad na war against drugs. Kung hindi yan magagawa ni Marcos Jr., baliwala itong diskarte na ito. Pangalawa, dapat akuin niya na nagkaroon sila ng pagkakamali ng krimen nila Martin Romualdez, kung kaya nararapat na siya ay umalis na sa kapangyarihan at magkaroon ng mapayapang constitutional transition and turnover of power papunta kay Vice President Sara Duterte sapagkat yan ang nakasaad sa saligang batas. Kailangan magkaroon ng ganong pagkilala si Marcos na pananagutan niya o paninindigan niya ang pagkakamaling ito sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang mga krimen na kinasasangkutan sa pandarambong sa kaban ng bayan. Without that kind of accountability recognition and without that kind of sincere declaration na aakuin niya at paninindigan niya na kailangan niyang panagutan kasama ni Romualdez ang mga naganap na krimen ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan, siguro pwede pang i-consider ang tinatawag niyang political dialogue upang magkaroon ng mapayapang transition of political power as stated and provided for by the provisions of the Constitution. Yan pa siguro ang matuwid na pagbabatayan ng ating mga pagbibigay ng punto upang mabigyan natin ng konsiderasyon na posibleng may sinseridad pa na natitira kay Ginoong Marcos kung gagawin niya yung mga dalawang bilanggit ko. Akuin niya at panindigan ng pagkakasala sa pagtataksil, pagtraidor at iligal na pagpapadukot kay Pangulong Duterte at sumulat at magdeklara ng posisyon ang Philippine government na dapat ibalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte at dito harapin ang mga reklamo o kaso patungkol sa war against drugs. At pangalawa, akuin niya at paninindigan niya ang pag-ako ng mga pananagutan sa malawakang panunumbalik at paglaganap ng malalim at malubhang korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan, lalo na po ang itong mga ibinubulgar ngayon nila Ginoong Saldico at iba pang mga witnesses na si Marcos Jr. at si Martin Romualdez mismo ang punot dulong pinagsimulan ng malawakang pagnanakaw, pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan. Akuin niya ito. Panindigan niyang handa siyang harapin ito at iproseso niya ang mapayapa na mga pagtransisyon ng poder at pamunuan sa gobyerno the way these are being stipulated in the 1987 Constitution, mga kababayan. Pangatlo, itigil ni Marcos ang mga pag-ako niya sa mga proyekto na hindi naman po siya ang nagsimula, hindi rin po siya ang nagsumikap na ito'y maipatupad, kagaya ng mga Bukana Bridge at iba pang mga build projects na sinimulan po at ipinatupad sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, at si Marcos ay siya na lamang po ang nag-administer ng pagtatapos nito sapagkat under completion na. Pakumpleto na po ang mga proyektong ito, kagaya ng kontrobersyal na pag-ako ni Marcos ng Bukana Bridge dyan po sa may Davao Region. So itigil na niya ang diskarte niya upang akuin ang mga proyektong hindi naman po nanggaling sa kanyang inisyatiba. Hindi rin po siya ang nagpatupad nito sapagkat kung mayroon pong ginawa si Marcos sa nakaraang halos 3 taon na umupo siya bilang presidente ng Pilipinas, yan po ay walang iba
kundi ang panunumbalik at paglaganap at paglubha ng pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan, paglaganap ng mga ghost projects at iba pang mga walang katuturan na mga proyektong pinagkakitaan ng mga magnanakaw at buaya na miyembro at alipores ng sindikato ni Martin Romualdez at ni Ginoong Marcos Jr. Akuin niya ito na siya ay nangangamkam at illegal na ginagawa ang pagpasok ng kanyang mga diskarte upang i-claim ang mga proyektong ang nagpatupad at nagsagawa nito ay panahon pa po ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ang pang-apat na dapat pong tandaan ni Ginoong Marcos, mga kababayan, nararapat po na akuin niya na rin mismo na hindi niya kayang mamuno sa ating bansa. At kung kaya nga sa loob ng 3 taon na nangyari po, tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng mga sindikato na uri ng pagbabudget, iskandalo ng pagkawala ng 1.4 trillion pesos sa pundo at kaba ng bayan, at kung ano-ano pa pong pagkalugmok sa kalagayang pampolitika, paggapang sa miserabling kalagayan ng ating ekonomiya at ang paglala ng krisis ng buong lipunang Pilipino. I think mas yun po ang nararapat na gawin ni Ginoong Marcos upang maging makabuluhan at kapanipaniwala ang kanyang proposal na magkaroon po ng dialogo with the Vice President, hindi para sa lokohan, hindi para sa kengkoyan, kundi para po sa mapayapa, matuwid at nararapat na pagkakaroon ng political transition sa kapangyarihan bilang presidente ng Pilipinas. Mag-resign si Marcos at harapin po ang lahat ng krimen at pananagutan na kanyang dapat harapin kasama si Martin Romualdez, at dyan pa lamang magsisimula po ang pagbabangon at pagbabago na may katarungan at tunay na layunin ng pagpapatatag ng ating bansa kung gagawin yon ni Marcos. Pero alam natin hindi niya po ito gagawin sapagkat hindi rin po sincero ang kanyang layunin na magkaroon ng dialogo kay Vice President Sara Duterte. Kaya ganyan ang pagpapaliwanag po ni Ka Eric, sapagkat ang totoong sukatan ng katapatan, ng buong pusong sinseridad at ng tamang layunin ng pagbubukas sa dialogo ng isang tao kung mayroon pong hidwaan o konfliktong nagaganap, walang iba kundi ang pagkakaroon ng sukatan sa kung anong kaya niyang gawin at harapin sa realidad o sa aktwal na pangyayari, lalo na kung ito ay nag-i-involve ng pananagutan sa pag-exercise niya ng poder at kapangyarihan. Just like what we are discussing right now tungkol kay Ginoong Marcos. Kaya long and short of it, diskarte po style bulok ni Marcos itong sinasabi niya, wag nang magtakda ng mga kondisyones ang Duterte Group, no, o ang pamilya Duterte, kung ang pag-uusapan ay dialogo. Wow! Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan, ano? Hindi po ito agravyo ni Ginoong Marcos lamang laban sa mga Duterte, o agravyo o grievances o diferensya ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Romualdez at ng grupo nila laban sa Duterte Political Group. It's beyond this. Nagkataon lang na ang Vice Presidente na siyang legally and constitutionally mandated to become the successor of Marcos ay isang Sara Duterte. Malinaw po na nagkataon lang na si Sara Duterte po ang kanyang Vice President na hahalili kung siya po ay mag-resign. Subalit, kung ang pag-uusapan po ay stability, dialogue for stability of economic and political situation, dialogue para sa mapayapa at mawala na po ang ligalig sa ating lipunan, dapat harapin ni Ginoong Marcos ang kanyang mga kriminal na pananagutan sa mamamayan. At dapat po harapin niya rin ang lahat ng kanyang mga pananagutan sa batas. Lalo na po itong malawakang pagkakaroon ng monumental, massive restoration of plunder and corruption in government. At
ang kaakibat po na krisis na dulot nito sa ating kalagayang pangpolitika at kalagayang pang-ekonomiya. Mas doon po dapat mag-proceed ang gagawin ni Marcos na pakikipagdialogo sapagkat hindi po ito banggaan o tunggalian sa pagitan lamang ng Marcos Romualdez Political Group at ng Duterte Political Camp. Ito po ay usapin ng buong bansa. At kaya bilang siya ang may hawak sa kapangyarihan at siya po ang pinagmumulan ng krisis ngayon sa politika na nagkakaroon na ng epekto sa krisis pang-ekonomiya ng buong bansa, marapat lamang na nasa tamang konteksto, tamang direksyon at tamang realidad ang pag-offer ng dialogue for stability of the country. Hindi para sa propaganda gimmick lamang. Alam naman natin po na lahat ng ginagawa ni Marcos, ang value na hinahanap niya, media mileage, propaganda. Kaya nga lalo pa nang ang nag-echo o nag-secondary na nagkakaroon ng mga agitation for dialogue, mga diskarte na bukas si Marcos na makipag-usap, ay nanggagaling po sa bayaran na asong ulol nila na tirador niya sa pagtatahol ng sa Malacanang, itong si Palengkera ang tawag dito ni Executive Secretary Bersamin kay Aling Claire Marites Castro, di mas lalo pong nawalan ng kredibilidad ang anumang semblance ng diskarte ni Ginoong Marcos na kunwa-kunwari ang dialogue. Ayan. Malaki po ang pagkakaiba ng dialogo na nakabatay sa prinsipyo at matuwid na layunin upang mapanatag ang buong lipunan, ang buong sambayan ng Pilipino. Kaysa naman dialogo na offer na ang layunin ay good timein, pasakay-pasakayin, at magkaroon po ng diskarte para mapag-usapan sa media na kunwari ay mabait si Marcos Jr., nagkakaroon siya ng pagpapakumbabang loob, siya pa daw ang nag-i-extend ng gesture of political peace and settlement sa mga Duterte. Wow! In the first place, sino ba ang nagdudulot ng ligalig, ng problema, ng sigalot sa ating lipunan at ng pagkaroon ng malalim at malawak na problema sa korupsyon, pandarambong, at kung kaya nagkaroon ng krisis sa politika, nagkaroon ng krisis sa integridad ng gobyerno, at pati po ang pagkalugmok ng ekonomiya ay naidulot na rin po ng ganitong uri ng kalagayan. Sino bang gumawa niyan? Si Sara Duterte ba? Ang mga Duterte ba? O, hindi po ba si Marcos at sila Romualdez? Tapos sila pang may ganang magdialog? Katawa-tawa. Yan po ang mga comedy effect ng mga diskarte na ipinipilit mo, akala mo, pwede mong pasakayin, pwede mong i-good time, pwede mong bulatikin ang taong bayan. Pero hindi na po yan mangyayari. The people are now developing to become critical kung ano po ang nagaganap sa kanilang kalagayan. They know how to understand kung ano po ang pinanggagalingan ng kalagayang ito, sino ang mga mananagot dapat sa mga problemang pang-ekonomiya at pang-politika, at ano ang dapat na hakbang na gagawin. Malinaw na alam ng taong bayan na ang punong salaring kriminal, arkitekto at tagapagtaguyod ng pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan, at ang pag-abuso sa poder at kapangyarihan, ang pagtatakda ng mga diskarte for political demolition jobs and demolition attack laban sa pamilya Duterte na nagkaroon ng malaking epekto sa kaguluhang politika at ngayon hindi na mapipigilan, dumudugtong na sa kalagayang pang-ekonomiya ang pinagmumulan. Si Marcos at si Romualdez, yun po ang tamang nakikita ng taong bayan. Huwag na tayong maglokohan. Gimmick, style bulok, at diskarte pang propaganda ang offer na dialogo ni Marcos. Ito ay pabalat bunga o peke, at ito ay tagos sa ilong. Ibig sabihin po, hindi nanggagaling sa tamang pag-iisip, hindi nanggagaling sa sinseridad ng puso at layuning matuwid para sa kapanatagan at para po sa totoong pagiging tahimik na at pagsulong na sa antas ng pag-unlad ng ating lipunan. Hindi po ganun ang layunin
ng offer of dialogue na sinasabi ni Ginoong Marcos. Lahat ng ito, ang tawag dyan ay publicity and political gimmick. Walang iba na. Nothing more than that. Ito po si Ka Eric at please don't forget to like, share, promote at ikampanya po ang ating mga video analysis at ang ating mga video talakayan para mas marami po at malawak ang maaabot nating audience at tulungan na rin po natin ang ating YouTube channel. You can be a member for as low as 200 pesos or 300 pesos per month to as much as 500 pesos per month. You help the channel and you can help the advocacy with Ka Eric. Sa iba po na hindi pa handa na maging member ng channel at mag-subscribe for membership, you can also support our People's Advocacy sa Bangon Sambayanan People's Advocacy Center sa pamamagitan po ng ating GCash line na 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Yan na rin po ang ating support line of coordination at GCash line. Ruhilda Celis po ang pangalan and you can contact her sa Kailangging for coordination of your support. Maraming salamat at pakatandaan po natin palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.